Mula Miyerkules na po itong aming T3 Caravan. Mula ho alas 2 hanggang alas 6 ng hapon, dyan po sa SM Novaliches. Huwag pong kalimutan, magdala po ng lehitimong ID at bitbitin ang mga importanteng mga dokumento kaugnay sa mga reklamo ninyo. Anyway, Tolmon, sino ang susunod na complainant natin dyan? Ito sa aking tabi si Ginoong Romulo Valerio na ang asawa na si Leslie Valerio ay nasa Kuwait. Humingi si Mr. Valerio ng tulong upang mapauwi sa kanyang sa Pilipinas ang kanyang asawa. Nagka-problema ron. Ano ba nangyari sa misis nyo? Ano po, Mr. sir, Valerio? nasa embassy na po siya ngayon. Kasi hindi po nangyari yung... Philippine Embassy? Opo, Philippine Embassy. Hindi po nangyari yung kontrata po. Gusto po siya padala ng employer niya sa Egypt. Hindi po siya pumayag. So, pinasa po siya sa ibang employer hanggang sa... Yung sa employer na naanuhan niya, sir, wala pong day off. So, abuso po yung marami pong hindi dapat nangyari doon. So, ngayon, nung nasa embassy na po siya, iniipit po nung dati niya employer yung kanyang passport para hindi makauwi. Ang balita ko po, huli ko siyang nakausap, magkaibigan daw po yung David Dicang na tsaka yung employer po. Kaya nadidelay po yung uwi niya. Kasi lahat naman po, nagawa ko na, nag-report na po ako sa lahat na ahensya. At the same time, wala po akong balita sa kanya, wala po akong access na makabalita. Mga tol, matatawagan ba natin ang agency ni Leslie Valerio? Matatawagan natin, Tolmon. Actually, bago niyan, Tolmon, ano, para sa kabatiran ng mga nanonood, yung kumpanya inireklamo, agency, Alamiya, ilang beses na inireklamo yan dito. At saka, mga tol, ano, palagi tayong nakakatanggap ng reklamo, yung isang OFW, papadalhin sa isang lugar, pipirma sila sa kontrato, kunyari ang trabaho nila bilang engineer. Pagdating doon, hindi ginagawang engineer, ginagawang foreman o ginagawang construction worker. So, ang pagdating doon, yung tao, hindi siya nakapag-perform, he doesn't become effective, kaya nahihirapan siya. Minamaltrato siya ng kanyang mga amo. So, ang pinaka-resulta doon, end result, yung trabador gusto nang umalis. Ngayon, pag umalis, sabihin ng agency, hindi ka pwede umalis, tapusin mo yung kontrata. Bakit nga niya ipagpatuloy yung trabaho samantalang hindi naman talaga yung trabahong pinirmahan niya? So, nasa linya, sige tol, Erwin. Nasa linya po ng aming telepono si Ernesto Suarez, ang General Manager ng Al Alamiya International Manpower Services, ang ahensya ni Leslie dito sa Pilipinas. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Ano ba ang pwede niyong gawin dito kay Leslie? Mukhang... Sir, ako po, Sir Suarez ng Alamiya. Makinig ka muna. Hindi pa ako tapos magsalita, parang wala kang pinag-aralan. Ang tanong ko lamang sa iyo, may pinirmahan siyang kontrata sa inyo, yung trabaho, pero hindi yon. At ginawa niyong pinagpasa-pasa pa ninyo itong tao, hindi naman yun talaga ang kanyang dapat naging employer. Kung gano'n, asiste, pauwiin nyo na lamang. Ano pang inaantay ninyo? Sir, wala pong katotohanan yung ganyan. Yung kontrata pong sinasabi nila, yun po talaga ang employer niya. Kasi po, actually, sir, tinanggap po namin siya kasi direct hire po siya, kinukuha po siya ng kamag-anak niya. Tinanggap po namin siya na makapasok dito sa agency namin kasi yun po yung procedure para makapag-abroad siya, para legal dadaan po ng POA. Kaya po nung tinanggap po namin siya as direct hire, kinausap po siyang mabuti. Actually, lahat po ng wala po siyang placement fee, wala po siyang salary deduction, lahat po, wala po siyang ginastos, pati po medical niya. Pero sa ngayon po, dahil sandali lang, sandali lang po. Tanungin natin ngayon, Tolmon, tanungin natin sa complainant kung bakit, sa mister, kung bakit gusto kong minimisis. Ano ang reason? Mga tol, violation of contract yan dahil yung misis ni Mr. Valerio ay pinasasama sa Egypt, wala yan sa kontrata. Katapos sinilipat sa ibang employer. Anong masasabi ng agency? Mr. Agency, ano masabi mo? Sir, wala pong katotohanan na lipat siya ng ibang employer kasi po, ang nag-request po sa kanya, yung kamag-anak niya, direct hire po yan. Dumaan po yan sa POA at yung kontrata po, galing po yan ng Philippine Embassy sa Kuwait. Actually, sir, yung tao, nasa custody na po ng Philippine Embassy sa Kuwait. Schedule po siya for flight for repatriation this coming 20 of April sa Saturday po yan. Darating po siya rito ng 21 ng
sa 21 sa Sunday po. Okay. Sir, Yun, okay, pwede niyo okay. pong interviewin yung tao. Sige. Kung ganun pala, Pagdating Mr. po nila. Suarez, maraming salamat. Tolmon, Sabi ko, mabait Oh, yun Mr. eh. Valerio, ano masasabi miscommunication mo? pala. Hindi. Hindi po, ang pagkakaalam ko, hindi po ganon. Hindi, Pero ano na, doon po sabihin siya mo sa nagtrabaho problema. sa butik eh. Pero sir, parang din ang alam maba. po namin, DH po siya. Bossing. So, nagalit nga po sa kanya yung siguran nung time Mr. na Sir. sinundo siya sa airport. Wala bang override si Tapos sir? sasabihin Sir. niyang ano, Hindi siya marinig. Okay. Ganito na lang. Tolmon. yung totoo yung sinasabi niya. Opo. Pero uwi na raw, makakauwi na raw ang misis Ay, mo. mas mabuti po, salamat. Ayun. Ayun. And sir, Okay. pwede ko rin po ay paliwanag yung side namin para hindi naman Sige, po unfair. paliwanag. Sige po, Mr. Suarez. Sige po, go ahead po, please, Mr. Suarez. Actually, sir, may complaint na rin po sila sa POA. Hinarap po rin namin sila. Okay. At saka po sa Philippine Embassy, Okay. hawak po ng Philippine Embassy yung kaso. Aha. Pwede nyo rin pong interviewin ng Philippine Embassy para po malaman naman po yung side ng agency. Kasi Good. masyado namang unfair sa mga agency kung gaganyan na nila lang po ng mga Sige. aplikanteng Okay. katulad nila. Kaya nga, Mr. Suarez, binigyan namin kayong pagkakataon para Sir, ma-explain. maraming salamat po. At yung explanation nyo, Mr. Suarez, mukhang maganda naman, especially the fact na sabi niyo, pauwi na po yung, Apo, sir. Hawak po complainant. namin yung copy ng ticket. Kung ganun salamat na marami, Mr. Suarez. No. Yan. Sir, maraming salamat din po sa pagbigay yung pagkakataon sa amin para mapaliwanag po yung side namin. O ayan, sabi mo kay Tolmon. Tolmon, okay na, pauwi na raw si Mrs. sa linggo. Pakisabi niya sa 21. mister niya, sa Sa 21. Uwi na. Pauwi na. Pauwi na, may flight na nga eh. May flight number na. Ang gawin nila ni Mr. ngayon, maghanap ng pampaserong jeep para salubungin nila si Yeah. Mrs. Ayun, salubong. Saka maglinis-linis nila bahay. To prepare. To prepare. Ayan. Bienvenido man tawag nun. Bienvenido. Welcome. Welcome party. Okay. Anyway, magbabalik po ang sa T3 Servisyo Caravan. Diyan lamang po kayo. Okay na. Kung meron kayong reklamo o personal na karanasan sa maling pamamalakad ng mga otoridad o ahensya ng gobyerno, ilabas sa mga cellphone at kumuha ng litrato o video. Ipadala sa aming email, t3kapatidsakotkita@gmail.com o tumawag sa aming hotline numbers 355-5702 o 0918-983-T3T3. Tandaan, ang aming aksyon ay nakantabay sa inyong sumbong.